If we are insecure sa buhay natin, we will look for a bigger idea that we can attack to make us feel good about ourselves. For example, kung hindi ka masaya sa buhay mo, maghahanap ka ng mas malaking pwede mong atakihin. Like LGBT issue or global warming issue. In this case, bagyo issue or government issue. Pero in reality, sarili mong kama hindi mo maayos eh. Sarili mong kwarto hindi mo maayos eh. Sarili mong pamilya hindi mo maayos eh. So ano nangyayari, hindi ka okay internally. Pagtingin mo sa ibang tao, maghahanap ka ng hindi okay sa kanila. Kasi alam naman natin sa social media, may mga lalaki dyan na, ako ayoko na magsalita. Pero ang dami dyan lalaki na may mga pera. Gagamitin lang naman yung babae para mag-trend. Is it love or is it marketing? Vice versa. Ang daming babae gagamit ng lalaki para lang sumikat sa social media. Bakit nating mamasamain yung pinaghirapan ng magulang na comfort na gusto niyang ibigay sa pamilya niya? Those who give a lot of love, na grabe sila magbigay ng love, na parang urgent sa kanila magbigay ng love kasi lagi silang naiiwan. So since lagi silang naiiwan, might as well ibigay ko na lahat ngayon para wala akong pagsisisihan pag iniwanan ako. Yes, great to see you guys and welcome to another episode of Ask MJ Lopez. In this video and this episode, we will just answer questions from social media, from my own team, and from the internet. Yeah. Hello, Sir MJ. Good afternoon po. Mayroon pong tanong dito from Master University. Student po, si MJ Reyes. In terms of confidence now, there's a time that you felt really confident about yourself, but sometimes nakaka-bothered because of I want to be aware if is this really confidence or am I slowly being arrogant? Now, my question is, how do you differentiate both of it, and what are some tips you can give to us mentors so that we can be aware to ourselves? Thank you so much in advance, Mr. MJ Lopez. Okay, una, you would know that this is from arrogance if it's coming from ego. So ano ba yung ego? Ego is gusto mo ikaw lagi ang tama, gusto mo bida ka lagi, and you wanna look good. Another thing about arrogance is most of them will be faking it, no? Ibig sabihin kung yung yabang or yung confidence, technically yabang talaga, pagiging arrogante, nanggagaling sa fake identity, nanggagaling sa resultang hindi naman totoo, pagpapanggap, right? Or putting a lot of mask. Confidence, on the other hand, will always come from competence and evidences that you can. So, one example is, I've seen a lot of people who are in choirs. Familiar kayo sa choir sa simbahan? Di ba merong mga magagaling sa simbahan kumanta, pero ayaw kumanta sa videoke, right? Ayaw kumanta in public. Tapos merong mga magagaling magluto, pero hindi sila confident sa pakikipag-usap sa tao. Di ba? Merong mga magagaling magbenta, pero hindi sila confident sa live selling. Meaning, confident sila sa isang bagay kasi yung skills na yon, meron silang evidences, competent sila sa isang particular na skill, right? So pwedeng magaling ka mag-drive pero hindi ka magaling mag-content creation, or wala kang evidence sa content creation, or you are not competent in content creation, so doesn't mean mag-create ka ng content sa pagdadrive. Kahit magaling ka mag-drive, o magaling ka magluto, o magaling kang kumanta. Because content creation is another skill. So para ma-develop yung confidence, you have to be competent, you have to build repetition, and you have to collect evidences that you can. That's it. So what's happening on your side is you are overthinking it, because at the end of the day, a person who's really confident doesn't have to look confident because they are already confident. If you are smart, you don't have to sound smart because you know that you are already smart. If you are productive, you don't have to show people and tell people that you are productive because you know yourself you are productive. You have evidences. Meron kang resibo na productive ka ngayon. Same goes with anything. Right? So the mere fact that people who want to look confident, dun sila magmumukhang arrogante because they wanna appear confident. Confidence is an inner game. Confidence is self-acceptance. It's not about validation from other people. It's not about how you look from other people. It's all about how you look pagharap mo sa salamin. Pagharap mo sa salamin at sinabi niya sa'yo, kaya hindi ka masaya ngayon kasi hindi mo pinipili yung sarili mo. Kaya hindi ka confident ngayon kasi hindi ka tumutupad sa usapan. Kaya ka mataba ngayon kasi lakas mo kumain. Wala kang disiplina. Right? Kaya hindi ka mayaman ngayon kasi tamad ka.
Kung kaya mong sikmurain yung reality, edi go. But the truth is, hindi mo maloloko yung tao sa salamin. Right? Hindi mo kayang lokohin yung sarili mo. Confidence is when you can say to yourself that, teka, marami ako natapos, marami ako nagawa, I have evidences, I know I can. You have to collect evidences for you, not for other people, but for yourself. Para sure ka na hindi ka magmukhang arrogante. Because again, it's an inner game. And remember then that regardless of how confident you are, you may appear arrogant to other people. Hindi mo makokontrol kung ano yung magiging itsura mo sa ibang tao. Ang makokontrol mo lang is ng sarili mo. Ayun sir, another question po from Master University, from Luzviminda Abo Yonagao. Good afternoon sir, I'm just a plain housewife, but ever since I was a kid, I wanted to be a successful business person, even in my slum book before. I wrote it this way. I'm married now, but my instinct cannot leave this goal to have my own business. Of course, I will start it small. The problem is my husband is not business-minded. I am a baker, amateur yet. I accepted orders in my neighbors, my barangay that is reachable to deliver. I made birthday cakes, cinnamon rolls, banana cakes, and more. Of course, I have a plan to have my own cake stall in our barangay. But every time I open up this matter to my husband, he is not interested to listen and sometimes says no to my plan. I have a little savings already enough to open a small cake store. Would I proceed to my plan or not? I have this feeling that whether he will agree or not, I will follow my passion. His income is not sufficient for us. Maybe even if I have rich husband, still I'll follow my heart of baking. Please enlighten me. Thank you very much. Okay, hindi ko naintindihan yung tanong masyado. So basically, ang issue is the husband. Yes. I think if we're gonna read that, the answer is in the question already, because somewhere along the question, sabi niya, alam niyang magno-no, pero siya na rin ang nagsabi na kahit na mayaman ang asawa ko, gagawin ko pa rin. Or sinabi niya rin dyan na kahit mag-no siya, gagawin ko pa rin. So my answer to this is just do it. Gawin mo lang, simulan mo. Now, I'm gonna be honest. No, okay lang guys, real talkin natin si Madam. Real talkin natin si Madam, no? We are not entitled with any form of support from anybody. Okay? Ulitin ko ha, we are not entitled with any form of support from anyone, even your husband, even your wife, your girlfriend, boyfriend, even your parents. Hindi ka entitled. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. You can always expect that people around you will say no. Ang pinakamahalaga, ikaw yung nag-yes no sa plano mo. Okay? Kasi unal sa lahat, hindi lang naman husband mo yung customer mo. No? Marami kang customer. And regardless of that, business is always an internal game. As within, so without. Whatever is happening externally, kumbaga kung ano yung mga nangyayari sa labas ng buhay natin, yun yung nangyayari sa loob ng buhay natin. If we will continue to wait for validation from other people, hindi natin masisimulan yung negosyong gusto nating simulan. It's not about getting yes from other people. It's about getting yes from you first. Kasi kung yes ka, whatever it takes, ipagdalaban mo yung plano mo, susundin mo yung plano mo, para sa'yo, pinakamasarap yung cake mo or yung pastries mo or kung ano man yung binibake mo, kung para sa'yo sobrang sarap ng luto mo, whatever it takes, you're gonna work on it. You're gonna sell the products basically. Parang lagi mo sinasabi, pag sobrang naniniwala ka sa produkto mo, sa sobrang naniniwala ka, hindi ka papayag na hindi siya makikita ng ibang tao. Parang, ewan ko kung naranasan nyo na. Sino dito, kayo dito, naranasan nyo na yung meron kayong pagkain na tikman, to sobrang sarap. Sa sobrang sarap ng pagkain, pilit mo siyang inaalok, try mo to. Nangyari na sa inyo, try mo please. Sige, masarap talaga yan, right? Ibebenta mo yung pagkain na yon do sa tao kahit hindi ka na makikita. Pilit mo sasabihin sa kanya na pare, try mo. Masarap nga yan, malupit yan. Right? So, ibig sabihin, we will always sell anything that we believe in. Okay? So, kung pinaniniwalaan mo yung negosyo mo, ang mahalaga, ikaw yung naniniwala. Okay? So, kung pinaniniwalaan mo yung produkto mo, yung negosyo mo, kahit anong mangyari, magiging successful yan. But you have to believe first. Again, as within, so without. Kung gusto mong maniwala yung ibang tao sa'yo, dapat maniwala ka muna. Kung gusto mong bumili sila ng produkto mo, dapat ikaw muna yung bumili sa sarili mo. Kung gusto mong magtiwala sila sa'yo, dapat ikaw muna yung magtiwala sa sarili mo. Lahat ng bagay sa'yo magsisimula, hindi sa asawa mo. This is question from Bernard Mamaril po, sir.
Sabi niya, "Hi Sir MJ, sabi niyo po this is a game of change. Because when you change, your life change. My question, Sir MJ, is how do you handle discomfort during the process of changing your self-image? How do you sustain the right action while feeling discomfort?" Ang narrative kasi ganito, no? You have to understand, Bernard, any form of growth, anything na magbibigay sa'yo ng pera, anything na magpapayaman sa'yo, it involves discomfort. Kasi pag hindi ka umalis sa comfort zone mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kung gusto natin komportable lang tayo lagi, edi stay there. Okay, so imagine your life, 5 years from now, wala kang gagawing bago, you will not embrace discomfort, you will just stay where you are, tamad ka, komportableng buhay lang. So I want you to picture your life 5 years, 10 years from now. Ang best na pwedeng mangyari, walang magbabago sa'yo. That's the best. But you are 5 years older, you are 10 years older. At yung time, hindi mo na yun mababawi. Pero ang worst na pwedeng mangyari sa'yo, 1, wala ka ng believe sa sarili mo. 2, wala ka ng willpower. 3, nasanay ka na sa delayed decisions. 4, nasanay ka na kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao. 5, wala na yung skills mo. 6, lumipas na yung pangarap mo. 7, mararamdaman mong napag-iwanan ka ng mga kaedad mo. 8, wala ka na talagang believe sa sarili mo. Sobrang baba na ng tingin mo sa sarili mo. 9, takot ka na rin mag-try. And more importantly, sobrang nakabaon na sa'yo yung patterns nang wala kang ginagawa kasi sanay ka na komportable ka na lang lagi. That's the worst. The bigger question is, okay lang ba yun sa'yo? Kung okay lang yun sa'yo, edi go. Pero kung hindi yun okay sa'yo, kailangan mong i-accept yung reality na para mag-grow ka, yumaman ka, magbago yung buhay mo, magbago yung self-image mo, kailangan mong harapin yung realidad. Ang daming bagay sa buhay natin na hindi talaga komportable. Hindi komportable to pero gagawin mo kasi kailangan. Hindi komportable yung umihi kung saan-saan, pero gagawin mo kasi kailangan. Tama? Pag nagutom ka, hindi komportable. So gagawin mo ng paraan para makakain ka. Pero yung major growth sa buhay natin, mangyayari lang siya pag sinalubong mo o ikaw mismo yung naglagay sa sarili mo sa mga bagay na hindi komportable sa'yo. So ang point ko dito, wala kang choice kundi harapin yung mga bagay na hindi komportable para magkaroon ka ng komportableng buhay in the future. So you have to face the hard life now for you to grow. And there's no other way. So ang question pa na, isa pa niyang question, how do you stay? Tama ba? Parang paano mag-stay? Sustain right action while feeling discomfort. So the question now is paano mo siya masusustain? What I personally do is I have what we call reward systems. Ang mali kasi sa marami, yung disiplina, yung pagbabago, pure willpower yung gamit nila. Pure hard work yung gamit nila. What I would do is I will design my life and I will structure my life para mas madali kong magawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Mas madali kong magawa yung mga bagay na hindi komportable. Kasi hindi na nga siya komportable, pahihirapin ko pa. Okay? Major example is removing the friction in everything that I'm doing. No? Naglalagay ako ng mga triggers. Dinedesign ko yung araw ko, dinedesign ko yung buhay ko. Example ko na lang sa'yo, no? Tamad akong uminom ng food supplement. Alam ko sa sarili ko na pabaya ako sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko na wala akong pakialam kung anong sabon ko pang hilamos, wala akong pakialam sa mukha ko or itsura ko. So what I would do para lang kahit papano maingatan ng konti yung sarili, i-structure ko yung maghapon ko. So paggising ko sa umaga, yung alarm ko malayo sa akin. So nakapatong siya sa libro. Sa mga libro. So I have to, kailangan kong bumangon para ma-off ko yung alarm. Pagka-off ko ng alarm, nakatayo na ako. Tapos nauuhaw na ako nun. Iinom na ako ng tubig. Pagdating ko sa inuman ng tubig, meron na akong lalagyan doon, may pangalan nyo, nakalagay MJ, maliit siyang Tupperware. Pag binuksan ko yun, nandun na yung pinakaunang supplement na kailangan kong inumin. So that's a trigger. So inumin ko siya, supplement. Okay? And then, naka-ready na rin yung notebook ko ng goals ko. Naka-ready na yun, madadaanan ko yun. I have to make sure na makikita ko siya. So matitrigger ako, teka, yun yung goals ko. Kaysa humiga ulit, check ko na yung goals ko. Pag check ko ng goals ko, magkakape na ako. Magpiplay na ako ng music hanggang sa dire-diretso na yung araw ko. So para masustain ko yung mga bagay na alam kong dapat kong gawin at alam kong makakatulong sa akin, I design and structure my life to make it easier and I call it systems. Ang mali na marami, wala silang sariling sistema. Lahat ng bagay pwede mong lagyan ng sistema.
para maiwasan mo yung friction or maiwasan mo yung additional effort sa mga bagay na kailangan pang bigyan ng effort. From Nigabi Bayada Julio. Hello po, Sir MJ. I got a question. As a 19-year-old engineering student and also a founder of a brand that creates community, to be specific, a riding community, it's kind of hard for me to focus on my brand kapag may pasokan na. I don't have time to manage orders and contents too. It's hard for me to focus on both things. I sometimes think about just giving up engineering kasi para sa akin, why do I need to study and finish engineering when I already have my business running and flowing money for me? Sabi pa nga ng Papa, and I quote, you can serve two masters at the same time. How do I change my mindset po, Sir MJ? Is it possible to focus on both things? Accounts and business? And if it is, how? Okay, number one, if you are already a millionaire, if you are already earning millions per month, and your business is already scalable, okay? When I say scalable, ready ka na mag-hire ng tao, ready ka na mag-hire ng team, ready ka na mag-build ng SOP, employee guidebook, mag-register sa DTI, ready ka na magtayo ng korporasyon, mag-hire ng accountant mo, magbayad ng tax mo. If you are in that level of expansion at alam mo sa sarili mo nakakaabala na yung school sa pagnenegosyo mo, then the answer is very simple. I would be really honest with you, okay? Kung hindi mo kayang pagsabayin ang maliit na negosyo at school, hindi ka pwede magnegosyo. Kasi sobrang hirap magnegosyo. As in, sobrang hirap, no? I'm gonna give you some insights lang, no? You have to have documentation and legalities. You have to learn sales and marketing. You have to learn branding. You have to learn leadership. You have to build leadership structures. You have to have rules and regulations. You have to have employee guidebook. Kung meron kang binibentang produkto, dapat meron kang sales process. You have to have a sales team. You have to have a sales training. Tapos merong SOPs. If you are creating content, another set of training. Principles, rules, guidelines. Okay, iba pa yung financial management, cash flow management. Sobrang dami mong kailangang aralin, and when it comes to business, there are a lot of moving pieces. Kung basic aspect pa lang ng negosyo yung hinahandle mo at pinapalaki mo, at hindi mo siya kayang isabay sa school, mahihirapan ka pag totoong business or malaking business na or scaling ka na ng business kasi sobrang laking responsibility niya. Okay? Ang akin, hindi mo pwedeng gamiting excuse yung meron kang negosyo kung hindi mo kayang tapusin yung school. Tanggapin mo na lang na hindi mo siya kaya. I-accept mo na lang na hindi ka marunong mag-manage ng time. I-accept mo na lang na baka hindi mo kayang tapusin yung nasimulan mo. This is in that case if hindi pa kumikita ng malaki yung negosyo. I'm gonna give you an example, okay? When I was 21, I was doing network marketing and traditional business on the side. At the age of 19, I'm part of the Millionaires Club. At the age of 21, I was already earning 4 million per month. I have a team. Ang tao ko before is 40,000. I'm managing 40,000 people. 10,000 of those active members. 1,000 active leaders. So imagine gaano karaming moving pieces while I'm in college. Pati mga kasama ko sa school, pati mga professor noon, nire-recruit ko. Binibenta ko ng products, alright? And then, meron akong traditional business. Siyam yung branch. 9 yung branch ng traditional business ko. Ang product ng traditional business ko, meron kaming cellphone. So, iba't ibang brands. Motorola, Alcatel, BlackBerry, saka Nokia. Tapos, marami pang parts yun, no? Bawat model, for example, 3310, iba yung keypad, iba yung kulay. 5110, iba yung keypad. Motorola, iba yung keypad. So, ang daming inventory. Iba pa yung Chinese products, okay? Iba pa yung Divisoria products, Chinchansu, BL Cream, Katingko, Jowly Cream, Mena, shampoo ng kabayo. Iba pa yung cellphone repair. Iba pa yung mga pangregalo, mga stuffed toys. So, imagine the inventory that I have. Nung ganun nakalaki yung negosyo ko, that's the only time na give up ko na yung school. Pero ganun kadami kasi, ganun siya kalaki. Alright? Sobrang scalable siya. Sobrang daming moving pieces, may empleyado ako, may mga members ako, may mga leaders ako. Linggo-linggo, nagpapa-event ako. Ang daming pera ding hinahandle and I'm losing opportunity. It's not a simple personal problem na parang nahihirapan akong pagsabayin. It's more on I am losing money, I am losing opportunities if I'm gonna stay in school.
Pero ang akin, kung kaya mo namang tapusin mo. Kasi very important na tapusin mo yung nasimulan mo. It's really important na matutunan mong tapusin yung nasimulan. You have to get things done. Ang akin, kung talagang sobrang laki na ng negosyo mo, you know what to do. So yun sir, in relation dun sa tanong kanina no, about sa two things na pagsasabayan, school and business. Kanina na pag-usapan namin sa car with Sir Alvin and Ivan. No, yung kung babalik ka sa panahon na noon pa talagang mag-aaral ka, or let's just say high school days, gano'n, but having the same mindset ngayon, pipiliin mo bang bumalik sa pag-aaral o pagpapatuloy mo na or magsisimula ka na ng panibagong journey? Okay. Tapos yung follow-up question yun, sir, what if yung pamilya mo gusto kang pagtapusin? Well, ang sagot ko dito, ito magandang tanong to, no? My honest answer is I will study in a different school. I would negotiate with my parents, with my mom, kasi wala naman akong tatay. Sabihin ko kay mama, kung gusto niya talaga akong magtapos, enroll niyo ako sa Lasal. Right? And I will study business. Or Xavier, para Chinese school. Because my goal there is to build connection. Yung iba naman nagtapos din eh. Pero nasa ibang community lang sila. Ang gagawin ko doon, punta ako sa school, makikipagkaibigan ako sa lahat na nakikita kong may potential sa negosyo, sa lahat na nakikita kong gustong magnegosyo, or negosyante yung parents. Kasi it's a given fact na, alam naman natin to, na yung parents, ini-enroll nila yung anak nila sa kursong gusto nila. Tama, mali? Tama, di ba? So, I would go to a business school and study business kasi either way, yung classmate ko, potential negosyante, potential founder, na magandang connection, or number 2, yung parents niya, yung negosyante, na gagawin ko rin connection. Right? So, I would study if ako. And then I will focus on one business while studying. Okay? Another thing is, I will study language. So, kung pwede akong bumalik, kung meron akong time na mag-aaral din ako na isa pang language. Ang uunahin ko is Mandarin. Actually, sir, yung sagot nyo ngayon, di ba ang tanong ko po, parang fictional siya. Pero yung sagot nyo ngayon, pwede siyang i-apply ngayon sa totoong buhay. Yeah. Kasi, especially for those people or those students na gusto pala or nandun pa lang sila sa journey na ay inaalam pa lang nila yung lahat. Curious pa lang talaga sila. Exactly. That is why meron tayong community. That is why ako, as an educator myself, di ba meron tayong courses? May success blueprint tayo, may ultimate mastery tayo. The purpose of that is yung mga kagaya ko na mahalaga sa akin yung education, na mahalaga sa akin matuto, except hindi na sa school ngayon eh. I wanna learn from people ahead of me. I wanna learn from people who had the experience. That is why I go to US to meet Tony Robbins and other millionaires to be in that space. And then, when I go back to the Philippines, I create that space for Filipinos para hindi nila kailangang gumastos ng sobrang laki. That's what we do. Kumbaga, doon sa mga kagaya ko na hindi na makakabalik sa time, wala ka ng choice, may negosyo ka na, hindi ka na pwedeng papasok ka pa sa school, hindi mag-enroll ka na lang sa courses. Tapos, ang ginagawa pa nga natin, libre pa nga eh, may mga power talks tayo. Powertalks.ph guys, sa comment section. May power talks tayo, di ba? Smooth ba? Ayos ba yung transition natin? Smooth no? Smooth no? May power talks tayo to provide that community for people. Kasi, Roel, sa buhay ko, na-realize ko na merong elements for success. Merong elements for success. Ano yung mga elements for success? Number 1 is of course the knowledge. Okay? Kailangan syempre meron kang knowledge na pwede mong i-apply. Okay? Kaya lang knowledge is not power anymore. Knowledge is only potential power. The power is applied knowledge. 1. Number 2, you have to have a vehicle mapaggagamitan mo ng knowledge mo. Because without the vehicle to use the knowledge, nonsense yung knowledge. Hindi mo siya pagkakakitaan. Right? Number 3, you have to have the heart. The heart to really create value. I'm pretty sure a lot of people will say, kailangan kumita ng pera. Yeah. Pero for you to sustain what you do, you have to have the heart to help people. Right? Kasi pag negosyante ka, kailangan kaya mong tiisin yung sarili mong needs or gusto. Kasi pag ikaw empleyado, excited ka sa bonus. Pag ikaw boss, tapos mahina ang benta, pag may bonus, nag-iisip ka sa kukunin kaya itong, right? So you have to make that sacrifice for a long time and give security to the people so that your leaders, your employees can focus on what they're doing.
'Di ba? Kasi kailangan mo ng puso doon eh. Kailangan matibay yung puso mo. Kaya mong bigyan ng space yung tao mo na mag-focus sa craft nila, na mag-focus sa trabaho nila habang minilulutas yung problema. So you have to have the heart. And number 4, you have to have a community. You have to have the environment. Ang Nara tree, ilagay mo sa paso, di siya lalaki. Pero ang puno, ilagay mo sa malawak na lupa, madiligan ng tamang sunlight, tamang nutrition, lalaki siya. In an environment like this, 'di ba? Lahat tayo nag-grow. 'Di ba? Parang kung pero kung ikukumpara mo yung team natin sa ibang team, hindi tayo ganun karami, pero matitikas. Right? Matitikas, mabibilis mag-grow, mabibilis tumapos ng trabaho, productive, and we have alignment kasi nakasentro tayo kay Lord. Right? It is like all activities natin centered kay God. So, yun yung elements. Nice. Tapos sir, in addition doon, one of the greatest things na meron tayo sa community natin is, ito yung para sa mga, number 1, sa mga curious people. Number 2, pwede rin maging audience nito is yung mga parents. Bakit? Kasi the people inside our community, especially the Success Blueprint, iba't iba yung profession nila. Not just iba't iba yung profession, but successful people na sila. Yeah, exactly. So, meron na silang susundan, meron na silang titingalain, or meron na silang titig ng person, so that meron na silang tatanungan kung paano yung mapunta dun sa path na gusto nila, or sa path na gusto ng parents nila para sa kanila. So, yun yung kagandahan din sa community. Yeah. Meron, ang tawag ko doon is modeling eh. Meron na silang pwedeng i-model na tao. For example, gusto ng bata mag-accountant. Punta sila sa circle natin, Success Blueprint, or even the free, yung Power Talks. May successful accountant tayo, may successful lawyers, may successful engineers, may OFWs, di ba? May Navy, may police, may doctors, may surgeons, may OFWs sa iba't ibang bansa, may digital marketer, network marketer, insurance, real estate, lahat mayroon eh. So, actually, the best way to learn is 1, through your own experience, or number 2, through the experiences of other people. So, yun yung best way nila para ma-experience yung experience ng iba, pasok sila sa circle natin. mjlopez.ph, guys. Follow. So, yun po, sir, yung sa akin naman po, we all know naman po na may kakadaan ang nabagyo sa atin last week. And totally grabe yung iniwan niya. And yun, there's this recent issue sa social media, lagi. There's this recent issue sa isang tao sa social media. And yung post, context ng post niya is about parang sa ganitong times marirealize natin yung na better na mag-invest tayo sa mga condos. And that post po is sobrang nakatanggap ng daming hate from the Filipino, of course. So yun po, ano po yung sa side nyo as businessman din po, kapag sa mga ganun po, sa about investment, especially condo, kasi yun po yung topic. Yun po. Okay. Nung nabasa ko kasi itong issue na to, of course, nag-check ako ng konting background. Right? Because I have to know the person first. I think this person is in Australia. Pero yung comment sa kanya, parang ang dating is magbebenta siya ng kondo. Or parang nakuha pa magbenta kung kailang bagyo and stuff like that. So kaya siya nakakaani ng hit. Pero kung titingnan natin, may point kasi siya. Parang ang point niya is maging grateful ka sa posisyon mo ngayon at sa mga investment mo kung nakapag-invest ka. Alright? Siguro mali lang yung timing at mali yung tanggap ng mga tao. Alright? Pero ako personally, tuwing bagyo, it's an opportunity for me to travel, to check prospects, to check potential places that I can buy. From a business standpoint, you know that I have students na in real estate. Tama? And shout out sa Team Martinez, and our goal this year is 1.5 billion sales. Nakaka 700 million na kami. Alright? So, syempre, may epekto sa kanila yung bagyo. Okay, so ang unang tanong ko sa kanila, binabagyo ba yung subdivision na binebenta nyo? If yes, videohan nyo so that you can negotiate with your developers to work on it. Kasi ang proseso na to, kailangan ma-improve natin to.
Number 2, kung hindi binabagyo at hindi binabaha yung subdivision nyo, videohan nyo rin. Kasi para ipakita in the future sa public na teka, itong place namin is hindi binabaha. Ngayon, sasabihin ng mga tao, gagamitin mong leverage yung bagyo para makapagbenta. Yes and no. Yes, para makapagbenta, pero the purpose of that is to really help people. Para alam ng tao na kapag lilipat na sila ng bahay, ready na silang mag-reinvest, ready na silang mag-invest sa bahay na bago, alam nila kung saan sila lilipat na mas mura. Ang binebenta naman nila, hindi naman mahal eh. Ang binebenta nila, murang rent to own. So yung tao may idea na teka, kaya ng budget natin, itong lugar nila dito hindi binabaha. Lipat tayo doon. So your goal is not just to sell but to really solve the problem. To offer value. So pag may ganyang sakuna, yun yung dalawa. Look for opportunities and look for opportunities to serve. Kasi for me, that's service eh. Malaman ko lang sa area ko kung saan yung hindi binabaha. Lahat ng mini-mentor ko, tatanungin ako, Sir MJ, sa magandang bumili ng lote. Ito maganda dyan. Ito binabaha yan. Huwag kayong bumili dyan. I know exactly where to freaking buy because I am an investor myself. So ginagamit ko siyang opportunity. Pag bumabagyo, nag-iikot kami. Iniikutan namin yung mga resort namin, mga properties namin. Kami mismo ginagawa namin siya. Hindi lang namin siya pinopost. Okay? Number 3 is your chance to serve. Ang difference lang kasi, hopefully in the future we can do that. No? Pag lahat kayo naka-pick up na may mga kotse na kayo as a team, magsaserve din tayo. Pwede nating i-vlog or whatever, right? But right now, I'm connected to an organization kasi, na sa ngayon kasi ang focus ko is kayo muna. Right? Ang focus ko is tulungan yung inner circle ko, yung mga students ko, bago yung sobrang dami. Nagigets niyo ako? So, tumutulong din ako, pero nagpa-fund lang tayo. Ganun, nagpa-fund lang tayo, sana na yung tumutulong. Pero in the future, mahal nyo, rescue din tayo, di ba? Naka-jet ski tayo lahat. Yes, sir. Tapos ano po, bali additional sir, parang dun sa, meron pa yung parang other side ng hate. Kasi unang hate is parang binibentahan daw sila. Then, may mga nabasan po ako most of the time kasi na parang wow, parang siya kasi privilege and parang most of the Filipino is not capable naman na makapag-invest sa mga condos. So, parang ganun po yung hate ng mga nabasa ko. And parang gusto ko malaman yung sa inyo. Totoo naman na, halimbawa ako personally, galing ako sa hirap eh. Pag binaha kami, iisipin ko, malulungkot ako, iyak ako, hindi, iisipin ko, paano kami lilipat? Nagigets ko yung punto ha, kasi marami talagang binaha. Kaya nga tayo tumutulong sa mga tao, di ba? Kaya nga tayo nag-offer ng opportunity. Libreng talks, libreng content, libreng live. We do our best to help the community to build more businesses para maraming may pera sa Pilipinas, right? Meron na nga akong mini-mentor sa iba't ibang bansa ngayon, right? To bring money in the Philippines. Our goal is to generate more entrepreneurs, to create more opportunities to build infrastructure. Kasi ang totoo naman nagbibuild ng infrastructure is the entrepreneurs, mga businessmen, right? Don't get me wrong. Pero kung ako, knowing na galing din ako sa hirap, as in, yung bahay namin, hindi pa bagyo ha. Hindi pa bagyo. Yung bahay namin sa Mamatid, pag umuulan, lahat ng ulam namin may sabaw. Hindi ka makakatulog kasi wala kami kisame, nakayero kami. Nagigets mo? Yung hindi ka makakatulog kasi marami kaming timba. Batsa. It's iba. Doon ako lumaki. So, naiintindihan ko yung feeling ng binabaha. Ito nga yung mga joke ko dati eh. Pumunta ako ng US, alam mong nasa US ka na eh. Right? Kasi pag tingin mo sa bubong ng mga bahay, walang gulong, diba? Kasi yung bubong namin may gulong. Nakaranas kami, umaakyat kami, tatali namin yung bubong namin. Tatali namin sa puno ng langka. Kasi matibay yung puno ng langka. May puno kami ng langka na malaki. Right? So I know the feeling ng nandun. Nasa tamang edad na ako bilang lalaki sa pamilya. Ang nasa isip ko, paano kami aalis at paano kami lilipat. So kung alam ko exactly, itong lugar na to hindi binabaha, value yun sa akin. Diba? Kasi investor ka, mayaman ka. Nalaman ko sa'yo, sir, yung bang lugar na yan binabaha, ay hindi, bibili din ako dyan. Value yun. Hindi siya masama sa akin na sabihin mo sa akin na itong lugar na to may advantage. Iba lang yung take ng tao. Wala tayong magagawa kasi dalawa lang yan eh. Either gusto mong kaawaan ka o
manawa ka sa sitwasyon mo, gugustuhin mo talaga magbago. You know, but I'm coming from the experience na alam ko yung feeling ng binabaha. And ayoko kasing maulit. Ayokong abutin ni Scarlett. I worked really hard. Follow question ka? Hindi siya question, sir. Parang realization siya na ito yung isa sa point at isa sa nagpapakita rin na toxic Filipino culture. Meaning, kahit maganda yung intention ng tao, maganda yung intention ng post niya. Kasi, to perspective lang din naman po yan eh. Perspective, number one, ng kagaya niyo pong investor, kasi it's a value for you. Yeah. Or, yung fixed mindset, kung saan, hahanapin talaga yung butas, kung ano yung mali doon. So, yun yung lagi niyo pong natuturo eh. Yung close mindset na talaga na, ito na, may baka, ginagamit yung bagyo para makabenta. Like, kailangan ba talagang negative yung isipin? Which is, kagandahan nga po din, sir, nandun tayo kayo po sa social media na tinuturo nyo yung ganitong sistema kung saan mas pinapakita nyo na hindi dapat laging nakatingin sa ganong mindset. Yeah. Na kapag may bagyo, maganda po yung sinabi nyo, sir, natutunan ko sa inyo kanina na instead na sisihin mo or instead na magreklamo ka sa post ng taong to, baka meron ding mga tao na ma-inspire na etong lugar na sinabi niya, itong lugar na to na hindi binabaha, maging reason niya for him or for her na mas galingan pa sa buhay, makalipat sila. Exactly. Gaya sa buhay na nangyari po sa inyo, sir. Exactly. Diba? So, dito nakikita talaga yung division ng tao sa social media. Saka yung mga nanghihit naman, hindi naman sila yung binaha eh. Kasi yung binaha naman walang internet eh. Ang time na yun eh. Pag kung titingnan mo, malamang sa malamang yung mga nanghihit, okay din naman sila ng bagyo eh. Sorry ako kasi, base sa experience ko to in human psychology and behavior, ito yung normal na ugali ng tao. Normal na toxic mentality ng Pilipino. Okay? If we are insecure sa buhay natin, we will look for a bigger idea that we can attack to make us feel good about ourselves. For example, kung hindi ka masaya sa buhay mo, maghahanap ka ng mas malaking pwede mong atakihin. Like LGBT issue, right? Or global warming issue. In this case, bagyo issue or government issue. Pero in reality, sarili mong kama hindi mo maayos eh. Sarili mong kwarto hindi mo maayos eh. Sarili mong pamilya hindi mo maayos eh. So, ang nangyayari, hindi ka okay internally. Pagtingin mo sa ibang tao, maghahanap ka na hindi okay sa kanila. During bagyo, may time tayo manghit. May time din tayong tumulong. Right? Sana nag-pray na lang tayo. Or tumulong tayo kahit paano. Hindi ko pinagtatanggol yung tao. Ang akin lang, tamang perspective lang din. Kasi marami namang gumagawa ng mali during bagyo. May mga nagsusugal pa nga during bagyo eh. May mga hindi ko magets eh. May mga sumasayaw ng babae nung bagyo eh. Hindi ko magets. May mga sumasayaw ng malas pa. Pero ang hinihit, yung sinasabi niya lang naman is maging grateful. Kasi kung nag-invest ka, maging grateful ka. May point naman. Right? Parang ako during bagyo, siyempre nagte-thank you muna ako kasi hindi kami damay. Babawal ba ako mag-thank you? Kay Lord, masama ba yan? Pag sinabi ko, Lord, thank you kasi hindi kami binabaha. Masama na bang i-acknowledge yun na 20 years na akong naghahanap buhay? 20 years na akong nagbi-business? Masama bang i-acknowledge na, teka, maganda buhay ko ngayon. And I'm gonna enjoy this for a bit. Right? Parang, teka lang, pero naghirapan niya ng tao eh. Hindi naman niya ninakaw yung kondo niya. Kung hindi siya pinabaha, hindi naman niya ninakaw yun. Hindi naman sa'yo galing. Diba? Parang ako. Ba't ako magagalit sa kanya? Pero ako ba pinambili niya ng kondo? Di naman eh. Pera niya yan eh. Yun, speaking of dun na mismo sa mga pinaka-target audience, na para talaga yun sa taong willing to invest for comfort, yung willing to invest for their peace. Kasi mostly po, di ba, especially mga sinasabi niyo pong mayayaman, kaya rin po, ang pinakahanap niyo talaga yung stress-free. Yung wala ka nang iisipin na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapag-work sa labas kapag, kasi baha. Hindi ka makakapunta sa office na ganito kasi baha. So, ang target audience na dun, for me,
yung mga taong willing talaga to invest. So, the moment na hindi mo kayang i-afford yung Yeah. condo na yun, it's not for you. Exactly. Saka ano yun parang sasabihin kasi ng iba, parang privilege. Right? So, pwede nilang sabihin sa Scarlett privilege. Right? So, pag may taong privilege, tatandaan nyo to pag may taong pinanganak na mayaman, merong isa sa pamilya na pumutol lang kahirapan. For example, may isang bata, lumaki siya sa yaman. Teka lang, mayaman yung bata. Right? Pero hindi mo pwedeng i-discredit yung magulang nun. Na kaya lumaking mayaman yung bata, nagpakahirap yung magulang nun. So may tao pa rin naghihirap. Parang dinidiscredit kasi natin ni privilege ka ako, gusto kong matawag yung anak kong privilege. Ako tatay nun Diba? Parang, kung ang anak, isipin mo during Bagyo, si Scarlett, nagma-Minecraft, nanonood lang ng Disney, masaya siya, nagpe-painting siya. A lot of people will call her privilege. Pero yun yung goal ko bilang tatay ibigay sa kanya yun Bakit nating mamasamain yung pinaghirapan ng magulang na comfort na gusto niyang ibigay sa pamilya niya? Diba? Parang tayo. Kayo. Bakit ba tayo nagpapakahirap? Bakit ba natin gustong kumita? Diba at some point, nung Bagyo, papadala kayo ng pera sa parent? Nagpe-pray tayo to make sure yung family niyo safe. Right? So, pwedeng tayo, nahihirapan tayo sa office, edit pa rin tayo, trabaho pa rin tayo kahit Bagyo, pero alam mo sa sarili mo na pagdating ng katapusan, magpapadala akong pera sa family ko, kahit anong nangyari ng Bagyo, nakatulong ako. Nakatulong tayo sa mga church natin during Bagyos. The dynamics is, may giver, may receiver. Right? Kung ikaw ay isang empleyado, for example, and gusto mong mag-venture into business, pero nandun ka sa point na you are half-hearted kung itutuloy mo yung employment mo or mag-focus ka sa business mo. Kasi ito yung goal, ito yung gusto mo ito talaga yung gusto mo, pero naka-employment mindset ka pa. Hindi ka pa makaalis doon dahil kailangan mo financially. So, ano na ngayon ano po yung may advice nyo kung nandun na doon sa tao niya na in between siya ng employment and entrepreneur? Well, malawak yung context na to, no? Number one is it's not about what, it's who. It's who do you work for? That's one. If you are employed, sino yung boss mo? That's one. Number two, ano yung potential mo sa negosyong to? Number three, if you work really hard as an employee in this business, can you be part of the business? Is there a potential scenario that you will be part of the business, that you will have equity in the future, or that you can solve a lot of problems, or maybe you are seeing a potential expansion in this business na pwede ka talaga maging part? Dalawa kasi yun Gusto mo magnegosyo because you just wanna earn a bit and you want financial freedom and you wanna build your own brand. It's okay, it's good. But if we're talking about you wanna be hyper successful in business, I'm talking about 100 millions, like I'm talking about billions in the future. You guys building haciendas and bigger brands in the future. The business world is full of sharks. Matalas ang competition. So there's nothing wrong with being number two. Ito yung paulit-ulit kong in-advise sa mga tao. There's nothing wrong in being number four because you can be the best number four in a number one company versus you wanna be number one pero hindi agad magiging successful yung company o baka mag-fail pa yung company. I'm gonna give you an example. No? I had a conversation with someone. I think you know this person. Sabi ko sa kanya, your passion is also coaching. Your passion is also creating significance to the lives of people. Except, if you wanna be number one, if you wanna be the boss like me, ako competition mo. So, kaya mo ba akong kalaban? Right? Because if not, maybe there's nothing wrong with being number two. And then we do this together. You help me become a billionaire, I'm gonna help you reach your goals as well. Pero why not, ikaw yung magiging best number two
in my space. And then we build bigger things in the future. And then we build businesses as well. So, laging depende. If you are working with someone naman na walang pakialam sa'yo, for example, alam mo, ramdam mo yan eh. If you are working with someone, for someone na may mga empleyado kasi hindi nga nila nakikita boss nila eh. Hindi nga kilala boss nila, hindi nga nila alam yung organizational chart. Pagkahaba-haba-haba na ng posisyon eh, right? So if that's the case and there's no upside, mas lamang yung downside sa upside na potential na pwede silang maging part ng business, magtayo na talaga sila ng business nila. Pero tandaan din natin na hindi mabibuild yung mindset without the decision. So everything starts with the decision before the mindset. So it's like, gusto kong maging negosyante. Now, you know what to do. I'm gonna read books around business. I'm gonna be in a space na may mga negosyante. Like Power Talks, guys. Libre yun. PowerTalks.ph. Register now. We have Success Blueprint. We have Ultimate Mastery. People with successful businesses, different fields, different industries, different leaders. So, alam mo ngayon yung action plan na gagawin mo to build your mind, your heart, your belief systems kasi decided ka na. Versus, ano kayang gagawin ko? Nananangan ka, nakagitna ka. Hindi pwede, kailangan mag-decide muna so that you can develop the mindset. Because the mindset can be developed. Naaaral siya. Nagagawan siya ng structure para ma-pursue mo yung tamang mindset. Basta decided ka, mapupunta yung mindset mo doon. So, bali, sir, ano ko lang, i-clarify ko lang. So, bali, at this point, it is okay that you are in between. Basta alam mo kung saan mo gusto mo. Ano yung way na gusto mo. Exactly. And then eventually, you will go there as soon as you... Exactly. Parang, example ko na lang is mga editors ko. I have editors. Sobrang kaka-edit nila ng video ko. Right? Mga mindset nila, negosyo. Pero ang mindset din nila, hindi sila alis sa akin. Paano sila magne-negosyo kung hindi sila alis sa akin? Hindi magtatayo kami ng businesses namin na business partner ko sila. Ganun kasimple. Example, we are planning to have our own resort. So business partner ko sila. Gagawa sila ng marketing videos, ako magmamanage, may dividendo sila. So no, they are businessmen pero ginagawa pa rin nila trabaho nila. Ganun kasimple. So it's not how, it's who. Sino yung kasama mo? Kasi kung yung kasama mo susuportahan ka doon, that's good. But hindi ka pwedeng gumitna. Kasi pwedeng hindi ka naman nakagitna eh. Pwedeng hindi gitna eh. Pwedeng akala mo lang nakagitna ka. Like one example, I have a student na named Jeff. Kilala mo yun. Yung kapatid mo ata yun eh. Right? I have a student named Jeff. So passion niya is coaching. Nakapagtayo siya ng coffee shop, Brew Corner. Nai-apply niya yung coaching niya. Nai-apply niya yung mga structures, yung mga natututunan niya, napapractice niya. In my space, nakapag-practice din siya ng coaching. Marami rin siya natutulungan. Nagsiserve siya sa community. So, fulfilled siya. Marami siyang nasaservisyohang tao. And more importantly, employed siya ngayon. Pero aware kasi siya eh. Iba kasi yung acceptance na-enjoy ko pa naman eh, kaya ko pa naman eh. Tapos kailangan ko yung funds eh. So, it's just the awareness na kailangan ko pa. It's not nakagitna ako. It's practical and strategic. Na literal na stepping stone siya. I need the funds. But by the time that I don't need the funds at sobrang stable na to, you're tired. Ganon. Any more question? Follow up or dagdag? Yeah. Tuloy. Sayang. Ano nga ba yung isa kong question? Ayan. Pagdating naman po sa businesses, let's say for example, nagkaroon na rin po, I understand na marami kang businesses before, pero nagkaroon na din po ba kaya ng time na ang dami yung gusto pasukin na businesses. Na-try mo na. Pero everything fails pa rin. So how can you determine kung ano yung business for you? Okay. Good question. Actually, mas problema ko yan ngayon. Kasi number 1, ang dami kong gustong gawin. Number 2, ang dami kong kayang gawin. At sure akong kaya kong paputukin lahat. Except I wanna focus on what fulfills me. What makes me happy. And what helps other people as well. Okay? Pero paano mo mahahanap kung ano yung para sa'yo? This is the reality.
hindi mo mahahanap yung para sa'yo. Pipiliin mo yung para sa'yo. Like, if this right here, what I'm doing, I'm still not sure kung para sa akin siya. But for 20 years, I did my best para itong gusto kong gawin, maging para sa akin siya. That everyone will think na I'm meant for this. Even though I worked 20 long years to be this good in this particular industry. It's like, gusto ko to, hindi ako sure kung para sa akin. I'm gonna make sure na magiging para sa akin yan. I'm gonna work so hard because it's what I want. Don't get me wrong, there are people born entrepreneurs na talagang, magaling talaga mautak talaga. Tapos tama yung environment, maganda yung upbringing right? Ito yung mga nagiging bilyonaryo talaga agad, right? Pero, we cannot discredit the hard work and consistency. Because at the end of the day, those who are extremely successful in business are not the ones na nasa tamang negosyo, nasa saktong negosyo, nasa negosyong para sa kanila, no? Yung mga successful na tao, kaya nila nahanap at natagpuan o kaya sa tingin natin parang para sa kanila yon kasi ang tagal na nila doon. Hindi lang halata na nung una pinilit nila. Like me, pwedeng sabihin ng mga tao, ay si Sir MJ para talaga sa ganyang business kasi ang galing niya magsalita, ang galing niya mag-explain. Pero in reality, that's what I want them to think. Para malis ang competition ko. Right? Pwede ko sabihin, oo, para sa akin talaga to. Huwag na kayong gumaya. Para wala akong competition. But the reality is, kaya siya mukhang para sa akin kasi sobrang tagal ko na itong ginagawa. Na pag nagtanong sa akin, kaya kong sagutin agad kasi ang tagal ko nang nagkakamali. So yung 10 long years na hindi ako nasa social media na sobrang dami kong pagkakamali, ako lang naman nakakaalam nun Pero yun yung time na pinilit ko siyang maging para sa akin. Business is like a relationship. It doesn't matter kung para siya sa'yo. What matters is, gusto mo ba siya? Worth it ba siya? Ipaglalaban mo ba siya? So kung gusto mo yung business, ipaglalaban mo siya. Parang sinayang ko. Pasakit na dinanas mo. Okay, so I'll throw you the same question na lagi ko tinatanong. Right? So I think everyone wants to be successful. Right? So ngayon, people do different kind of stuff to test it out. Pero how would you know na tama pa yung ginagawa? Na papunta ka pa dun sa success na sinasabi? Yes. Lagi mo ito tinatanong Okay. So, this is a really interesting question. Number one, success leaves clues. So, lahat ng path na gusto nating tahakin, may mga taong nakapunta na doon. So, imo-model na lang natin sila. Number two, ang daan sa success masikip. So, if we're gonna illustrate it, kaya mas maraming mahirap. Kasi, kung ito yung lugar ng mahirap, ito lang yung daan sa success. Kaya nga hindi natin pwedeng pilitin na isama yung buong pamilya natin agad sa success. Ayaw mo na yung lulusot. Pag nakalusot ka na, sanay ka na sa success, hindi ka na pabalik-balik sa dati mong patterns, kaya mo nang bumalik sa lugar na to para manundo. And that's what I do. Right? Din yung yabang ko, yun yung confidence ko na, okay, hindi to ako, pero kaya kong bumalik sa hirap, kaya kong makipagsabayan ulit, and then angat tayo ulit. It's yun, nandun yung yabang ko, doon sa patterns na yun. Right? So there's a specific process and patterns na kailangan nating sundan para maging successful. And it's really easy. Ang unang step for success is you have to have clarity. Ano ba yung definition mo ng success? Ano yung success para sa'yo? And number two, understanding that success evolves. Right? So magkakaiba sa side natin. Sa side ko, galing ako sa hirap, ang success sa akin, pera. Yung una. Tapos naging health. Tapos naging fulfillment. Tapos naging relationships. Tapos naging time freedom. In your case, pwedeng ganun din pera. Kasi I know your story. Pero may kasunod yon. So you have to be clear with yung evolution mo ng success. And yung evolution na yan, nagba-back and forth yan. So it's like, X amount of money,
and then X amount of health, and then X amount of fulfillment, and then X amount of time freedom to reinvest that time to the money, and then more money, and then better health, and then better relationships, and then better systems, and then ikot lang siya. So you have to understand your way, ano yung definition mo ng success, at ano yung mga stops. So parang kung parehas tayong pupunta ng, for example, US, Jeff, pwedeng pagsakay mo ng eroplano, o ako pwede. Pagsakay ko ng eroplano, rektang LA. Ikaw pwede kang mag-stop over ng New York and then LA. Or Dallas and then LA. Or San Diego and then LA. So merong few stops kasi part ng success mo, daanan yon. Right? Ngayon, jump tayo doon sa pinaka-question, how would you know kung tama pa yung ginagawa mo? Kasi nga, hindi naman agad tatama. Hindi agad mag-work. Una, malalaman mong tama pa yung ginagawa mo kung kahit walang resulta, alam mong gusto mo yung ginagawa mo. The best way to know this is to remove the results in the equation and ask yourself, gusto ko ba to? Nakikita ko ba yung sarili ko na ginagawa pa rin to in the future? Assuming na may result ako, anong mararamdaman ko dito? Merong path na kahit may resulta ka na, hindi pa rin masaya. And you probably know that. So you ask yourself, in this field ba, sa ginagawa ko to, magiging masaya ako? Ito yung best. If there's a moment of happiness sa ginagawa mong to, kahit walang pera. If there's a moment of fulfillment, happiness, bliss, appreciation, and gratitude sa ginagawa mong to, kahit walang pera, alam mong tama. Kasi nafe-feel mo yung saya kahit walang pera. So, can you imagine what more kung may pera na? What more kung may resulta na? That's another thing. And then again, it's not about doing the right things. It's about doing the right things in the right order. So, pwedeng tama yung path, mali lang yung pagkakasunod-sunod ng sequence. Example na lang. You wanna do coaching. Like, you really wanna do coaching. You're passionate about it, right? So, tama yung intent. Gusto mo siya. You have the skill. You have the experience, except yung process ng coaching, magkamali lang tayo ng intro or sequence. Nagigess mo ako, di ba? Pwedeng hindi maganda resulta and then we will question ourselves, teka, is this really for me? Or meron lang akong maling pattern. Yes? Same goes with business. At some point, your business is working. Minsan, break even. Minsan, alam natin, abono tayo. Right? But the thing is, ano yung timing system para hindi ako mag-abono? Ganun siya. So, Sir MJ, is there specific time? Ako, wala. Kasi ako, you know me, 20 years na ako. Tapos nagbibuild tayo ulit ng bago ngayon. Right? Nag-rebuild tayo. So, para sa akin, as long as you want it so bad and it gives you happiness and fulfillment, wag mo siyang bitawan. Kasi yung pera, makukuha mo kahit saan. Ito, yung fulfillment, yung feeling na may natutulungan kang tao, hindi mo siya makukuha kahit saan. Ito sir, in relation po doon sa content natin na nag-viral about sa ginagawang effort ng lalaki. Diba sir? Yung sa love. Paano mo malalaman kung kulang ba talaga yung effort ng lalaki o spoiled lang talaga yung babae? God. Nagbabasa lang ng comments eh. Yeah, okay. There's a famous story in the Bible. I don't know if you're familiar with it. Usapang tithes ito. Alam niyo yung story, usapang tithes, nandun si Jesus, tapos yung mga negosyante, nagbibigay ng contribution nila. Right? Nagbibigay ng silver, ang daming binibigay, tapos parang dami-dami na nang binibigay, no? Tapos merong lumapit na babaeng balo. Right? Tapos ang binigay lang niya, 2 pera. In the Bible, 2 pera. Ang katumbas ng piso, yung 2 pera. It's like 1 peso, parang ganun. Piso siya. Tapos sabi ni Jesus doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang babaeng ito ang may pinakamalaking ibinigay ngayong araw na ito. So nagtataka lahat. Mas malaki yung amin. Kasi the logic is,
ang binigay nyo, small percentage ng meron kayo. Yung babaeng balo, binigay niya lahat ng meron siya. So para kay Jesus, mas valuable yung sa babaeng balo kasi binigay niya yung lahat niya. Love is not about how much you spend. It's about how much of yourself you give. So merong mga parents, don't get me wrong, I will not discredit them. Pinaghirapan nila yon. But there will be parents capable of giving cars to their daughters. Don't get me wrong, deserve na yun. Pinaghirapan na yun eh. Magaling sila magnegosyo, magaling sila sa pera eh. So deserve nilang makapagbigay ng gano'n sa anak nila. Pero hindi natin pwedeng i-discredit yung mga tatay na nagbubuhat ng semento, nag-i-risk ng buhay nila, umaakyat sa mga posta ng Meralco. Hindi natin pwedeng i-discredit yung mga tatay na yun. Nauuwi sila, ang dala lang nila donut. Right? Nauuwi sila, birthday, ang dala nila, maliit na cake. Kasi yun yung 100% nila ngayon eh. And that's still love. I'm not saying it's abundance. Maybe it's not abundance. Hindi siya yaman, na mayaman o gato. Pero that's love. Kasi yun yung meron ka, binigay mo. Right? Ngayon, yung babae, sinasabi mo, spoiled lang yung babae. Tapos yung lalaki, binibigay niya lahat. Ito yung akin. Ikaw babae, ba't ka naman, kung gusto mo ng mayaman, ba't ka naman pipili ng mahirap? Tapos ibibigay niya yung lahat niya, kahit ibigay niya yung lahat niya, hindi pa rin enough. Nasa selection eh. Bakit mo naman kukunin yung lalaking alam mo hindi ka afford? Diba? Kung gusto mo mayaman, gold digger ka, hindi kumuha ka ng mayaman. Kailangan nating maintindihan when it comes to love, it's you giving yourself to the person. Kasi alam naman natin sa social media, may mga lalaki dyan na, naku, ayoko na magsalita, pero ang dami dyan lalaki na may mga pera, gagamitin lang naman yung babae para mag-trendy. Pa-cute lang eh. Bibigyan ng bulaklak, ita-travel sa ganito, pero in reality, para lang sila mag-trending sa social media eh. Is it love or is it marketing? Ang daming ganyan, lalaking negosyante gagamit ng babae para lang mag-trending sa social media. Vice versa, ang daming babae gagamit ng lalaki para lang sumikat sa social media. But how about those people na in silent, working really hard, facing challenges, halos suko na, bumibigay na yung katawan nila, bumibigay na rin yung mindset nila, bumibigay na rin yung puso nila, pero binibigay pa rin nila yung lahat nila sa part love nila. And yet, some of these people are still unappreciated. So, spoiled ka, hindi kuha ka na mayama. In the context of love, binigay na lahat eh. Yun yung lahat niya ngayon. Lagi ko nga sinasabi sa mga babae eh. Pag nakakita ka ng hardworking na lalaki, na may pangarap, pwedeng mahirap yan ngayon. Pero kung pakakainin mo ng tama yan, mamahalin mo ng tama yan, matutulungan mong yumaman yan. Lalaking mahirap, ilagay mo sa tamang relationship, yayaman yung lalaki. Lalaking mayaman, ilagay mo sa maling relationship, maghihirap yung lalaki. Nagigets mo ang context? Pero depende pa rin yun sa mindset ng lalaki, sir eh. Sa kung sino yung lalaki. Kasi there are men na kontento lang sila sa meron sila. Kumbaga, they're not, yun, yung mga ganong, so you're speaking about the people, you're the men na may pangarap. Exactly, yeah. Kasi, again, ang context nito is, pag usapang context tayo naman, balik tayo sa love, syempre may selection. May selection eh. It's like, hindi niya ako mahal kasi hindi niya maibigay yung gusto ko eh. Bakit mo pinili yung hindi kaya ibigay yung gusto mo? Mahal ka nun. Pero iba yung may gusto ka. Iba yun. Iba sa relationship may ibibigay pa sa'yo, may flowers pa, o whatever requirement, ganyan. Iba yun eh. Ibang dynamics yun eh. Pero when it comes to love is you give it your all. Diba? Hindi sukatan yung pera. Ang sukatan, ano yung binibigay mo ngayon? Right? Pwedeng equal relationship. Pwedeng si lalaki yung may pera. Si babae yung maraming time na magbigay ng pagmamahal kay lalaki. It can work. Si lalaki yung Si lalaki yung humaharap sa lahat ng problema. Si babae, walang problema. Sino problema niya? Yung lalaki lang. Nagigis mo ako? Akin lahat ng problema. Akin lahat ng challenges. Akin lahat ng struggles. But you're mine. Those dynamics, it works. But again, kailangan malinaw, klaro. Ano pang hugot mo? In relation with that, sir, balik din natin yung para ma-remind din yung audience natin ngayon. Yung about sa 50-50 relationship. Diba? So, can you please give us your elaboration about how 50-50 relationship works? Okay.
50-50 works like this. Sometimes it's 90-10. Sometimes it's 60-40. Sometimes it's 80-20. 50-50 for me is, in the relationship, you have to understand the dynamics of the relationship. Sinong lalaki, sinong babae. Sinong magli-lead, sinong susuporta. Sino ang mag-handle sa pera, sino ang mag-handle sa bahay. Sino ang mas magaling magmahal, mas magaling mag-appreciate, sino ang mas magaling gumawa ng pera at mag-solve ng problema. Pwede kasing si lalaki yung may pera ngayon, pero si babae, pure love, pure presence, pure mindfulness, pure care. Pwedeng that's 50-50. Pwedeng para sa lalaki, yung care na yun, baka 90 sa kanya yun. Kasi binavalue niya. Pwedeng sa babae, binavalue niya rin yung lalaki na para sa kanya, ang diit naman ang ambag ko, pagmamahal lang. Siya nagpapakahirap. So if that's the dynamics, na 50-50 siya, pero ang tingin ko, mas malaki ang ambag mo sa akin. Pero ang tingin ng isa, mas malaki ang ambag mo sa akin, what will happen? They will appreciate each other more. That's called synergy. Right? Diyan napapasok yung 1 + 1 = 5. Kasi sometimes it's 1 - 1. Or 1 divided by 1. Pagsamahin mo dalawang magaling, minsan hindi maganda yung nagiging resulta. Pero if there's synergy, 1 + 1 can be equal to 5 or more. Ganun siya. Halimbawa, sino magaling sa pera? Sino magaling magnegosyo? Sino magaling magdesisyon? O ikaw dyan. Saan ka magaling? O ikaw sa luto? Ikaw sa pagkain? Ikaw ang responsible dito? It's understanding na ikaw yung competent dito, I trust you dyan sa bagay na yan. Ako yung competent dito, magtiwala ka sa akin sa bagay nito. For me, that's the 50-50 relationship. It's not 50-50 sa money. It's not 50-50 sa ambag sa ganito. No, it's understanding na teka, ito yung ambag ko sa side na to, ito yung ambag mo sa side na yan. Naalala ko yun, yung kwentuhan natin. Yung parang sa power talk cell, yung pag mas dominant yung babae dyan sa lalaki. Feminine sa masculine. Yung how about yung babae naman, ano siya ng family, parang siya yung breadwinner ng family. Yeah. Okay. Tapos in some cases, yun nga, may mga babae kasing walang choice. May mga babae talagang dominante. Alright? Na talagang masculine energy sila. So, normally, ang lalaki para sa kanila, yung feminine na lalaki. And sometimes it works. Sometimes it works. May lalaking feminine eh. May lalaking siya yung parang babae. Siya yung madaldal, siya yung nagkikwento, siya yung ganito, siya yung ganyan, siya yung nagdulo. Pwedeng ganun eh, right? But we also have to respect that there are females out there na wala lang choice. Na sinarado nila yung feminine side nila, yung feminine energy nila. Kasi wala silang choice kundi maging masculine. Wala silang choice kundi isara yung sarili nila. Wala silang choice kundi ilaban yung sarili nila at gumawa ng pera. May mga babaeng sila yung nagiging dominant because of experiences. Ito yung mahirap. May mga babaeng dominant na ang hinahanap nila, lalaking dominant din. Kasi gusto nila, magkapareha sila ng level of success. Kung parehas na kayo ng level of success, ang hirap din nun. Kasi para makarating ang babae sa certain level of success, they have to be really dominant. At walang lalaki na sobrang taas ng level ng success na magsasubmit sa babae. Right? But it will take a really, really crazy man and a really high energy man, peak performance man, na palabasin yung feminine side nito kasi meron pa rin yan. Meron pa rin yan, and there are instances na kahit successful na to, pag napalabas na yung feminine side nito, mas nagiging successful. One major example around this is Alex Hormozi and Leila Hormozi. Right? They're both CEOs, both hyper successful. Pero nakikita, ang laki ng balikat ni Leila. Diba? Lakas din magbuhat. Parehas lang gym yung dati na lang business right? Pero, si Leila, pag mag-isa, minsan na, pinapanood ko rin si Leila kahit babae kasi strong Strong yung magsalita, confidence, ganito, ganyan. Pero pagkasama niya si Alex, babae siya Ang cute niya Alam mo yun, yung nagbabago yung timpla ng boses niya, ang hina ng boses niya, ang laki kasi ng boses na Leila parang mas malaki pang sa boses ko
Pero pagkasama si Alex Hormozy, nakaakbay siya, ang cute niya, babae siya ngayon, lumalabas yung feminine side niya. So those kind of relationship works. But again, in the dynamics of the relationship, someone has to be dominant and someone has to submit. And there are instances din, ito, ewan ko kung nangyayari sa inyo, there are instances din na si masculine, si feminine, nagsalubong, pero pagdating sa bahay, balik, yeah, right? Pag kayo na lang dalawa nakatago, ikaw na yung yuyup-yup sa kanya, gagawa ko. Gagawa ko, paamoy ng kilikili. So parang sinasabi mo sir, you cannot bring to alpha in a single day. Yeah. Perfect. Ito, behavioral to Wolves, di ba? Nakita na kay Wolves, di ba? Yung alpha female, behavioral analysis, yung alpha female, pag merong aggressor, the alpha female will look submissive. Nakaganyan sila. Nakayup-yup sila sa lalaki. Pero in reality, behavioral wise, nakayup-yup silang ganan sa leeg ng lalaki kasi tinatakpan nila yung leeg. Kasi sa wolf, vital organ yun. So parang nagpapanggap silang mahina, pero pinoprotektahan nila yung lalaki. There's a famous saying in Art of War, if your enemy is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak so he may grow arrogant. Alright? It is a famous Art of War quote. And meron akong story about this sa sinasabi mo. Kwenta. May couple. Si Alvin at si Geraldine. So, si Alvin at si Geraldine nasa zoo. So, nagagalit kasi si Geraldine Masyado ka kasing busy sa ginagawa mo. Wala ka ng time sa akin. Gusto ko pag nasa public tayo, sweet tayo. Gusto ko rin na halik-halikan mo. Dan. Ngayon, nasa zoo sila. Nasa zoo. Ngayon, nakita ni Alvin, saan ni Geraldine, merong mga monkey, may mga unggoy. Tapos yung mga monkey, nagsasala sa in public. Tapos yung mga ibang unggoy, nagchicheer pa sila, tuwan-tuwa sila, dyan. Tapos sabi ni Geraldine, tingnan mo yun. Buti pa yung mga unggoy. Sana all. Right? And then, napunta ngayon sila sa mga lions. Yung mga lions, sa yung lioness, nakahiga lang. Yung pride, boring, humihikab-hikab. Right? Sabi ni Geraldine, tingnan mo yung Alvin, naturing ang leon. Boring, hindi man lang naglalambingan. Mas gusto ko pa yung unggoy. Ang ginawa ni Alvin, kumuha ng bato. Binato niya yung lioness. Unang-unang ginawa ng leon, hinarangan yung bato. Pinoprotektahan yung lioness niya. And then the rest of the pack is ready to fight. Right? Ngayon, ginawa ni Alvin, sinama si Geraldine, kumuha ng bato, binato yung unggoy. Pagbato niya sa unggoy, unang-una pang tumakbo yung lalaki. So what's the moral of the story? Even if you are not sweet, cuddly, in public, what matters is how do you treat each other. Kasi pwedeng silent yung relationship nyo, pero ready kayong protektahan yung isa't isa. Hello po, sir. Meron po dito ako nabasa. Trending din po siya. Ay, pula. Ayun. Trending po siya, sir. Sir, ano po masasabi niyo po dun sa isang lalaki na sinasabi agad sa babae na mahal agad siya with big gestures na ginagawa dun sa babae? Sweet words, gano'n. Nagtawag daw tong love bombing. Ano po masasabi niyo dun, sir? We all have to respect the love languages of people. No? Kasi yung love bombing na pagmamahal agad or pagbibigay ng appreciation in different angles, that is something na hinahanap ng iba na mapapasana all na lang sila. Right? Pero sasabihin ng iba, masyado ko na-overwhelm. The problem with this dynamics is there are people who will play victim with the love that they are given to them. Ganun siya.
So we always have to respect. Based on what I know and my experiences sa mga libo-libo ko na mentor na tao, those who give a lot of love, na grabe sila magbigay ng love, na parang urgent sa kanila magbigay ng love kasi lagi silang naiiwan. So since lagi silang naiiwan, might as well ibigay ko na lahat ngayon para wala akong pagsisisihan pag iniwanan ako or pag niloko na naman ako. That's the only thing they know. Kasi try na nila siguro lahat pero hindi pa rin nag-work. That's one. Number two, those who are giving a lot of love are people na hindi kasi masyadong naka-receive. So alam nila yung feeling ng hindi appreciated. That's why they do their best to communicate that love in any way possible. Kasi konti lang naman yung hinihiling nila, konti lang naman yung nire-request nila, konti lang naman yung kailangan nila, hindi pa nila makuha. So that's why bumabawi sila sa pagbibigay. Number three, it's their way of experiencing love. Since hindi sila laging nakaka-receive ng love, the best way for them to experience is to give. Because love is two-way. Kung hindi ka laging nakaka-receive, magbigay ka na lang. It's the same experience. At least nakapagbigay ka. 4, I would really respect people who can still give love kahit paulit-ulit silang nasaktan. So, the question here is not the love bombing. The question is, where is it coming from? Saan siya nanggagaling? Nanggagaling ba siya to manipulate someone? Nanggagaling ba siya para lang isumbat sa'yo in the future? Minahal kita, ganyan. Or ang pinanggagalingan talaga niya is gusto niya lang magbigay. Kasi baka natatakot siya. Na baka mawala to agad. Baka iwan ako. So bigay ko na lang lahat. Kasi kahit naman anong mangyari, ako rin ang sisisihin. Kahit anong mangyari, sa akin din babagsak yung problema. Might as well bigay ko na lang lahat. So the question is, where is it coming from? Diba? Parang pag nagbigay ka ng regalo, pwedeng gusto mo lang ibigay, or pwedeng isusumbat mo. So saan siya galing? Right? Yan. So it's understand that there are several love languages. Understand that magkakaiba ng giving and receiving ng tao. Understand na yung gusto mong way ng pag-receive, hindi yun yung way ng iba pag-give. So kailangan aralin niyo yung isa't isa because that's love. Understanding each other. Kailangan niyo maintindihan sa isa't isa na ito yung language niya, ito yung language ko. And then communicate. So ito yung language mo mag-give, okay, I'm gonna receive that. Ito yung language ko mag-give, can you receive this as well? At kailangan mo maintindihan saan nanggagaling ang tao. I guess in addition dun sa, siguro babalik din tayo dun sa clarity kung anong definition ng tao sa term nila. Yeah, agree. Kasi merong tao na magaling lang magbigay. I mean, you can say, I love you anytime. Like, no consequence. No holding back. Na giving lang, wala siyang return. But you're giving love without asking anything in return. Yeah. So, may ganung klase ng tao. So, people can say, I love you to you. And it's not love bombing. Yeah. And most especially, yung mga taong magaling magbigay, hindi marunong mag-receive. Kasi nga, hindi na nila alam paano mag-receive. Kasi hindi naman sila nabibigyan lagi.